So, gusto mong pumunta ng UK. Of course, sino ba naman ang ayaw? Nandun yata yung queen at saka yung king, di ba? Wala tayong ganon. So, nandun din ang Big Ben, yung famous na Big Ben, yung Buckingham Palace, yung London Eye, yung London Bridge is falling down. So, many more na magagandang places to visit sa UK. Pwede kang pumunta sa UK to visit your family or friends kung meron kang family and friends sa UK, of course. So whatever is the reason, you will need a visa, especially if you are coming from here sa atin, sa Pilipinas, kailangan natin ng visa para pumunta ng UK. If mag-a-apply ka, alam mo dapat ang proseso. Kasi kung hindi, napakataas po ng risk ng rejection kapag hindi natin alam ang proseso. Kaya naman, I will be sharing you my experience on how I apply our UK visit visa. So, basic lang naman po ang pag-uusapan natin, mga basic requirements para mapaghandaan nyo ang inyong application. In the near future, kung nagpaplano kayong mag-visit sa UK. So, with that, my name is Arlene. So, mag-start na po tayo. So, kahit saang country ka man, of course, itong Facebook ay marami nang nararating at hindi lang yan dito sa Pilipinas, kundi marami din tayong mga OFW abroad. Kahit saang ka pumuntang bansa, merong OFW or Filipino na nagtatrabaho abroad. So, kung ikaw ay ibang nationality naman, i-check na lang natin kung iyong nationality ay kailangan ba ng visa or hindi. So, for the countries like USA, Canada, Australia, Singapore, and most European countries, hindi nila kailangan ng visa. Okay? So, other countries like UAE requires electronic visa waiver. Therefore, other than countries na hindi nabanggit ay kailangan ng visit visa. Once you get your visit visa, pwede ka nang magstay sa UK for 6 months. You can also apply for a visit visa for 2, 5, or even 10 years. Kung ikaw ay regular na visitor sa UK para hindi ka balik na balik ng embassy para mag-apply ng iyong visa, pwede mo pong gawin yon. Pero depende kasi yung presyo, kung yung length of stay. For example, if you will be applying for 6 months or 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, depende po ang babayaran ng visa. Kung mas mahaba, syempre, mas mahal din po yun. Okay? So, kapag ikaw ay gumagamit ng tinatawag nilang VIP pass or VIP assist service ng embassy, mabilis po ang process. Uupo ka lang doon sa kanilang VIP lounge and then suserve ka nila ng juice tapos may merienda ka pa. Then, pipirma ka lang sa iyong application and then sila na ang bahala. Unlike if you are using the regular process na ikaw mismo ang mag-ikot-ikot doon sa loob and mag-aantay ka ng tawag for your biometric. Okay po. So, ang application process pala ay ginagawa online and kapag na-schedule na ang iyong biometric, nakapagbayad ka na rin online using your credit card, pwede ka nang pumunta sa embassy para kuhanin ang iyong biometrics. And kapag VIP pass or VIP service ang inyong inavail, ay mas mabilis po lumabas ang result. Okay po. Punta naman tayo sa ito pala. Ano nga ba ang hinahanap ng mga immigration officer kapag nag-a-apply tayo ng visa? So, hinahanap nila yung evidence na ikaw ay babalik sa Pilipinas. After yung visit mo or yung visa mo or before your visa expires, dapat bumalik ka na ng Pilipinas. Second, you should prove na you have enough money to sustain during your visit.
Kaya need natin na mag-present ng mga proof of income like yung ating bank certificate, yung ating mga titulo, kung meron, sana all meron, 'di ba? At ayaw na ayaw nila yung hindi ka babalik or magtatago ka. Ang tawag na sa atin nga ay TNT. Ayaw na ayaw nila. So the next time na mag-a-apply ka, medyo mahirapan na tayo or maaaring di na tayo makakuha ng visa pa. So ano nga ba ang requirement? So ang requirement, ang pinakauna, syempre application form, isasign natin yung application form sa online. Mag-create po tayo ng account sa UK border. Okay? So, maa-assist ko po kayo kung kayo ay magpa-process sa amin, syempre. And 2 passport size colored picture with white background. Pero sa experience ko, hindi na kami nag-provide ng ng picture kasi meron naman na siyang biometric. Okay? And original passport valid at least 6 months from the end of the approval duration of stay must contain at least 2 blank visa pages. So, dapat ang passport natin ay hindi po punong-puno, meron pang space para doon sa visa. A copy of your valid passport together with your old passport. So, uulitin ko, kapag nag-a-apply tayo ng visa, kailangan nating isama yung ating mga old passport. Po, kahit mga expired, di ba pag na-expire na, binubutasan na yan, isasama po natin yun sa filing. Okay? A copy of, yun nga, yung mga valid expired na passport na merong naka-attach doon na visa, nandoon din yung mga stamps, and then your original bank certificate must include account type, current balance, account opening date, may mga ganon. So, bank certificate po yun, pupunta tayo sa kung saan man ang bangko natin at may bayad po yun kung magpapa-issue tayo ng bank certificate. So, I suggest na kapag malapit na yung inyong biometric, saka kayo kukuha ng bank certificate kasi may expiration po yun. Original po dapat yun ha at naka-address po yun sa immigration. Kung saang, sa United Kingdom Immigration, naka-address po yun. Tapos, yung inyong bank, iba po yung bank certificate, ini-issue po ng bangko po yon at iba rin po yung bank statement. Yung bank statement, ito po yung list ng inyong in and outs. Yun na, nag-withdraw kayo, nag-deposit kayo, yun po ang bank statement. So, dapat yung cash na nandoon sa bangko ay flowing. Hindi siya yung isang bagsak lang na o 1,000,000 agad, 'di ba? Magugulat yung immigration officer. So, dapat ang bangko nyo ay ang pera nyo sa bangko ay flowing po siya at least 6 months. Yun lang naman ang hinihingi ng embassy, at least 6 months na record ng inyong bank transactions or yung bank statement. And then, a copy of your recent personal income tax. So, importante po ang income tax last 2022 na income tax. Okay po. And then, birth certificate, PSA or original birth certificate, marriage contract kung kasal naman, at kung kasama or kahit hindi kasama ang asawa, kailangan mong mag-provide ng marriage contract sapagkat ikaw ay kasal. So, print out ng iyong round trip travel reservation or airline reservation, pero sa tingin ko as per our experience, hindi naman na kami hinihingian. Pero as a basic requirement, hinihingi po nila yon. Kadalasan, karamihan. And then, your itinerary, proof of accommodation, kung saan ka mag-i-stay doon sa pupuntahan mo. In our case, nag-stay kami doon sa bahay ng aking kapatid. So, si kapatid ay nag-provide ng invitation letter na sila ang susuport sa amin habang kami ay nasa kanilang poder. So, yun. And then, kailangan mo rin po ng travel insurance as much as possible. Ina-advise ko po na magkaroon ng travel insurance kapag tayo ay magta-travel kasi hindi natin alam ang mangyayari kunyari, nawalan tayo ng bagahe or kung ano bang nangyari sa atin sa
during our travel. So, mas maganda na meron tayong travel insurance para secure tayo. For in any case po, katulad nung nangyari na nag-trip, iba naman po ito during our trip in Singapore. Yung operator kasi, siyempre kapag package, may kasama talagang travel insurance. So, ang isang guest, nawalan siya or nanakawan siya ng purse na nandoon yung kanyang passport. So, disaster po talaga kasi mahirap kuhanin yun ha. And then, hassle, tsaka siyempre magastos. Pero dahil meron kang travel insurance, si travel insurance na ang bahala na mag-asikaso kung ano man ang nawala sa'yo. So, napaka-convenient on our part na mga traveler kung meron tayong travel insurance. Kaya advisable po talaga ang kumuha ng travel insurance. And then, punta naman tayo kapag ikaw ay empleyado. For mga employees, kailangan nyo po ng original employment certificate with leave of absence. Naka-indicate doon yung iyong position, kung kailan ka na-hire, yung salary, kung kailan ka babalik. And then, payslip, a copy of your PRC kung ikaw man ay professional, at saka company ID. For business people naman, syempre, DTI kapag single proprietor, and SEC kapag corporation. Copy of your business permit or mayor's permit, and then a copy of the income tax of your company or your annual income tax. Copy of financial statements. Kapag estudyante, proof of enrollment, kung saang school ka naka-enroll, copy of your school ID, leave of absence from the school if traveling while classes are ongoing. So kapag kailangan mo talagang bumiyahe pero ongoing ang klase, kailangan mo ng leave of absence. Pero kapag ikaw ay babiyahe na bakasyon naman or summer break or December break, basta naka-break ang school, no need na po. And consent from the parent kapag ikaw ay minor. Siyempre, kapag ang mga minor, nagdidepende talaga yan sa mga parents. So, need nilang kumuha ng consent form para sa or from both of their parents. Kung isa na lang ang parent o di isa na lang. For retirees naman, a copy of your senior citizen card or retirement documents. So, karamihan naman po kasi nang nagre-retire are mga seniors. So, senior citizen card or yung kanilang proof or SSS or any proof of financial documents na sila ay retired na. And meron silang tinatanggap na pension. For foreign nationals naman, for those foreigners na if you want to apply here in the Philippines and you want to go to the UK, I can also assist you. So I'll just need your copy of your Alien Certificate of Registration or your ACR, a copy of your International Card Residence or ICR, and your re-entry permit. So that's it. And then, if the company will shoulder the experience, the trip. So, ito po yung sponsored trip. So, for example, if you are a top seller in your company and you will be sponsored by your company for a free trip to the United Kingdom, diba? You'll need to have a guarantee letter from your company, a regional bank certificate, and bank statements of the company's latest 6 months, a copy of your business document, an ITR of the company. Note, additional documents may be required by the embassy without prior notice. So, upon investigation ng immigration officer na kailangan mo pa ng additional documents para sa iyong visa, so, maaaring tawagin ka niya para pumunta sa embassy if they need to interview you. So, i-interview ka nila. So, that's it. So, for filing of visa, at least mga 2 to 3 months bago yung schedule na alis mo. Para at least may time ka pa, once na nag-grant yung visa mo, may time ka pang makahanap ng mas murang flight. Kasi alam nyo naman kapag ora-orada ang flight, ang ticket ay sobrang mahal. So, wag po tayong maghanap ng promo. Opo, kung on the spot ang ating pagbili or ang ating biyahe.
Okay po? So maraming salamat. I hope you have learned or nadagdagan ang inyong kaalaman sa mga pagta-travel. At muli, ito si Erlyn, nagpapasalamat sa inyo. Bye-bye!